Hi guys, kumusta kayong lahat? So, may na-receive ako na message sa Blue App ko. Guys, if you're not following me sa Blue App, paki-follow naman din ako doon. Please! But anyway, may na-receive ako na message sa Blue App ko. And then, he was asking kung mahal ba yung cost of living dito sa Australia. I think this is a good topic to share, no? Lalo na dun sa mga nag-aspire or nagbabalak na pumunta dito as a student. And I'm going to share my experience here as a student. So lahat ng sasabihin ko is nakabase lang sa experience ko bilang estudyante dito sa Australia. Okay, so mahal ba ang cost of living dito? I can say na balance lang. Balance lang naman yung sinasahod mo dun sa ginagastos mo. Nung nakita ko yung message nung isa sa mga followers, yun nga tanong niya mahal ba yung cost of living. I checked my average na lumalabas sa bank ko dito sa Australia. Average na lumalabas na pera per fortnight, every fortnight. So, ang nakalagay doon is nasa around 1,500 per fortnight. So, around 3,000 per month, which is equivalent to 100k pesos plus dyan sa pera natin sa Pilipinas. Paano ko nasabi na balance lang naman? Kasi guys, as a student dito, you only allowed to work 48 hours per fortnight or 24 hours per week, which is equivalent din sa parang at least 3 days na pagtatrabaho mo in 1 week. And then kapag term break naman, you can work unlimited kahit ilang oras. Pero yung regular na pagtatrabaho dito is nasa 48 hours per fortnight lang. Kaya sabi ko, balance naman yung cost of living kasi 48 hours lang ako nagtatrabaho. Pero I'm able to pay my tuition fee, able to pay my rental, I can buy my food, I can pay my bills, yung tawag dito, yung mga utilities like electricity, gas, and water, I can pay those. Nakakabili din ako ng food, nakakalabas-labas din kahit papano. Kaya ako na-realize na parang balance lang din naman. Kasi if I'm not paying, kung hindi ako nagpe-pay ng tuition fee dito, ang laking menos nun, ang laking bawas nun dun sa monthly bills ko. And then, makakapagtrabaho pa ako ng around 70 hours and up. Parang 70 to 74 hours ata yung full-time dito na work. Diba? Kung ako, nagkakapagtrabaho ako ng 48 hours per fortnight, nasusurvive ko siya. What more if I'm going to work full-time? Let me give you an example. Yung average na per hour na parang, hindi ako sure dito pero parang ang average na sahod ng isang tao dito, yung parang panimulang sahod is nasa around 27. So that is actually the regular rate ng ng mga empleyado. Tapos, paano ko ba siya i-base? Sige, sabihin na natin, nabibili ako ng kape. Yung average na price ng kape dito, sa example, sige, sabihin na natin yung SB. Ang SB dito, yung average na babayaran mo is $7 para sa isang kape. So, sa isang oras mo na pagtatrabaho, meron ka pang sukli na $20. Diba? Sobrang, dun sa example ko na yun, makikita mo na balance talaga yung cost of living dito and yung income. Ayokong i-compare, pero comparing to us, yung parang average na or yung minimum wage na binibigay ng mga employees, empleyado, sabihin na nga natin mga 500 pesos. 500 pesos per hour. Per day. Per day ba yun? Per day yun, di ba? So, 500 pesos per day. Tapos, yung price ng isang SB drink is nasa around 150 to 200. Di ba? Isang araw mong pinagtrabaho tapos yung drinks mo makakalahati na doon yung yung binayad mo.
Pero I'm not saying na easy, easy magtrabaho or easy yung buhay dito. And I can say na mahirap siya sa umpisa. Sobrang mahirap siya sa umpisa lalo na kapagka nagbi-build ka ng pangalan mo since baguhan ka eh, 'di ba? You start from the scratch. So baguhan, you need to build your own name dito ulit. Yung parang ganun. Parang nagtrabaho ka ulit. Parang kaka-graduate mo ulit tapos magtatrabaho ka ulit. Pero again guys, it's not really easy living away sa family. It's not really easy na magtrabaho ka as a student dito. Kasi hindi nila i-honor yung ano mo, yung bachelor degree mo. Hindi nila i-honor yung experience mo sa Philippines. Hindi nila as a student, you need to start from the scratch. Ako as ngayon nagtatrabaho ko as an receptionist. Nagtatrabaho din ako as a kitchen staff or FSA, food service attendant. Mahirap. Yeah, totoo 'yun. Pero nasa-survive naman. Yun nga, hindi siya madali. Mahirap siya lalo na sa umpisa, lalo na kapagka nagbi-build ka. Pero makakayanin mo siya kasi you're going to appreciate everything, every little thing na nangyayari sa buhay mo, step by step by step. And I think yun is priceless. Sobrang priceless ng mga ganong klaseng experience. Sobrang priceless ng ganong klaseng mga feelings. Especially when you learn how to be humble. Sobra. Dito, matututo ka talaga na maging humble. Matututo ka kung paano magkaroon ng respect towards other people. I'm not saying na hindi tayo nagkakaroon ng respeto sa isa't isa dyan sa Pilipinas. Pero dito talaga, as in, human rights. So, if you are aspiring or you nagbabalak ka na pumunta dito as a student, think 100 folds. Pag-isipan mo ng mabuti, pag-isipan mo ng malalim that kapag ka pumunta ka dito, everything will be worth it. Talaga. Yan naman laging sinasabi ng mga nakapunta na dito sa Australia. Everything will be worth it. Alam ko yun. Nag-uumpisa pa lang ako, pero naniniwala na ako doon sa saying na yon na everything will be worth it. For sure. I assure you that everything will be worth it. Magstay ka man dito or uuwi ka ulit sa Pilipinas, everything will be worth it. As in, sobrang learnings ang ibibigay sa iyo ng experience na ganito.